Wala ng destiny pa. Maraming mga Kristiyanong simbahan ngayon ang nagsasabi na kung sasapi sa kanila ay huwag raw magtaka sapagkat magagalit sa kanila ang ibang mga tao dahil nakasulat raw sa Biblia ang ganito. Matthew 10, verse 22 to 23. You will be hated by all because of my name, but it is the one who has endured to the end who will be saved. At kung mananatili sa kanila, maliligtas naman raw sa paparating ring paghuhukom in the future. Yan ang hirap kapag inaangkin ang mga sulat sa Biblia at sasabihin tayo rin ngayon ang kausap noon. Napakamaling interpretasyon ang ganitong pagtanggap sa ikinukuwento ng kasulatan. Sa katunayan, kung ipagpapatuloy ang verse na ito, narito ang malinaw na isinasaad ng kwento sa verse 23. But whenever they persecute you in one city, Malinaw na sila ang kinakausap noon ng Panginoong Hesus. flee to the next. Sinabihan silang humayo sa susunod pang mga bayan. For truly I say to you, you will not finish going through the cities of Israel until the Son of Man comes. Sinabi rin sa kanila, sa mga mananampalataya at apostol noon, hindi sa atin, na hindi nila matatapos na libutin ang lahat ng mga bayan sa Israel, darating na siya, ang Panginoong Hesus, para sa pangakong paghuhukom sa Jerusalem. Hindi sinabi ng Panginoon na siya ay magbabalik sa katawan, kundi ay pagbabalik para sa paghukom. Naunawaan ito ng mga tao noon, lalo na ng mga apostol. Hindi tulad ng sa mga naipangaral ng mga simbahan ngayon na paparating pa lang sa ating panahon ang Panginoong Hesus, na pinalala pa ng paniniwalang ang kanyang pagbabalik ay sa katawan. Maling-mali ang mga paniniwalang ito, dahilan ng sa pag-agaw at pag-angkin sa mga sulat nila noon, napaniwala ang marami ngayon ng sa maling paraan ng pag-unawa sa Biblia. Dahilan rin ng sa maling pangangaral, pinalabas nila ng mga simbahan ngayon na para bang naglagay na ang Diyos ng kani-kaniyang tadhana o destiny para sa lahat ng tao ngayon. Sabi nga nakaguhit na raw sa palad ng bawat isang nilalang ng Diyos ang kanyang patutunguan sa buhay. Malayong malayo sa katotohanang nasa Biblia, sapagkat ang mga salaysay na nakasulat ay mga liham para sa kanilang ipagpapaalala ng kanilang tadhana lang noon para sa kanila, sa mga lingkod lang at apostol ng Panginoon. Hindi gaya ng sa mga taong sumuway noon at tumalikod sa Diyos. Tunay na sila noon sa kanilang mga gagawing pagsuway ay nabatid na ng Diyos una pa man bago mangyari, kung kaya't naging kabilang sila para sa kabuuang plano ng Diyos na paghuhukom sa Israel. Gayon rin ang kanyang pagsasagip sa kanilang mga sumampalataya at sumunod sa kanya. Walang katotohanan na si Judas ay itinadhana ng Diyos na maging traidor upang magkanuno kay Jesus, kundi ay naging kasangkapan siya ng Diyos dahil sa una pa man ay nalaman ng magtataksil siya. Gayon rin ang nasa lumang kasulatan nang sabihin ng Diyos na, I will harden Pharaoh's heart. Hindi ibig sabihin ay siya mismong Diyos ang gumawa kay Pharaoh na maging suwail at sumamba sa Diyos-Diyosan. Sa halip ay batid na niyang gagawin iyon ni Pharaoh, kaya ginawa niyang aral iyon sa buong Israel, na siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maliban sa kanya ay wala na. Sadyang magkakamali talaga ang mga mangangaral ngayon kung patuloy na aangkinin ang mga sulat at sinalita ng Diyos noon, sapagkat iyon nga ay mga Old Testament language na sila lang sa kanilang panahon ang nakauunawa. Ang sinabing, I will harden Pharaoh's heart ay hindi panlilinlang ng Diyos kay Moses para utusan siya at isubo pa na humarap kay Pharaoh. Lahat ng ito ay tulad rin sa mga sinalita noon ng anak ng Diyos. Matthew 24, verse 9. Then they will deliver you to tribulation, and will kill you, and you will be hated by all nations because of my name. Hindi ito binalak ng Panginoon na itadhana silang ipapatay. Sa katunayan, ay puros kabagsikan pa nga ang mga paraan ng kamatayang naranasan ng kanyang mga apostol noon. Kaya't kung si Jesus na anak ng Diyos rin ang nagtadhana ng mga ito, nasaan roon ang kanyang utos ng pagpapatawad at paggawa sa pag-ibig sa kapwa?
Predestined nga ang tawag sa Biblia, sapagkat alam na ng Diyos ang magaganap at gagawin ng tao noon. Kaya't sa kanyang kapangyarihan na nakaalam ng lahat, naidestino niya noon ang mga mangyayari para sa katuparan ng mga hula ng kasulatan, ayon sa mga gagawin ng mga tao noon, kalaban man o kakampi ng Diyos. Ngayon, kapatid, hindi natin maaaring sabihin na may destiny na ang buhay ng bawat isa. Bagamat alam pa rin ng Diyos ang mga magaganap, hindi na siya nanghihimasok pa. Dahil natupad ng lahat-lahat ng kasulatan, una para sa Israel noon at sa mga hintil rin magpasa hanggang ngayon. Ito ang kahalagahan ng mga ginanap ng lubos ng Diyos. Unang-una, ang bagong kapanganakan na sa lahat, maging sa mga ipinanganak sa laman, sapagkat kasabay naman ay sa Espiritu na rin ng Diyos. Lahat ng tao ay naging anak na ng Diyos sa Espiritu. Nakakilala man kay Jesus bilang Panginoon o hindi, hindi man siya tinanggap bilang tagapagligtas. Ang lahat ay may bago ng pag-asang makapiling ang Diyos sa walang hanggang panahon. Ito ang kahalagahan na malaman ng sangkatauhan, na ang lahat ay malinis na, kasama ang pag-asa ng pagpapatuloy ng buhay kapiling ang Diyos. Ganito kahalaga ang pangangailangan na ng pagsunod sa utos niyang pag-ibig sa kapwa. Tayo na sa ating mga sarili. Ang nagdadala ng sa atin ay patutunguhan. Kung sa atin ay may destiny man, tayo na ang gumagawa ng ating sariling destiny o tadhana. Tayo na sa ating sarili ang nagtatanim ng ating gawa, mabuti man o masama, na atin rin namang aanihin sa buhay na ito sa katawan, pag-iisip at kalagayan. Sinabi ito sa Colossians 3 verse 24 to 25. Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang ganting mana, sapagkat naglilingkod kayo sa Panginoong Hesukristo. Sapagkat ang gumagawa ng masama ay tatanggap ng ayon sa masama na kanyang ginawa, at walang itinatanging mga tao. Tayo na ang gumagawa ng ating kaaway na ikapapahamak. Tayo na rin ang gumagawa ng sa mga magmamahal sa atin. Tayo na, kapatid, at hindi na ang Diyos na mabuti ang nagpaparusa pa sa kanyang mga anak, sapagkat kung ano nga ang ating itinanim ay atin ring aanihin sa buhay na ito hanggang sa pagpapatuloy ng buhay kapiling ang Diyos. Pagkakahiwalay naman sa Kanya na siyang kamatayan na kung tatalikod na sadya sa Kanyang utos ng iisang doktrina, ang paggawa sa pag-ibig sa kapwa. Magpakatotoo tayo sa ating sarili. Diyos ang totoong nakaalam kung sino tayong talaga sa ating mga ginagawa ngayon. Kaya kapatid, wala nang destiny pa.